mga tao talagang busilak ang puso. Yung tipo bang kaya nilang tumulong sa kapwa nila at mga kamag-anak ng walang karekla-reklamo. Kahit na minsan, niloloko na nga sila at pinapaikot-ikot ng mga ito. Mabait at mapagmahal sa kanilang kapwa at kamag-anak itong mga magulang ni Abby. Mula nung sila maging mag-asawa, kahit nung wala pa nga silang anak, ay handa silang pag-aralin sa eskwelahan ang mga pamangkin at kamag-anak nilang hirap sa buhay. Kahit nga nung isilang na sa mundong ito si Abby ay patuloy pa rin sa pagtulong sa mga kapwa nila ang mag-asawang ito. Tuwang-tuwa naman ang mga kapitbahay nila sa kanila. Dahil nga iisa naman ang kapatid ng ama ni Abby ay okay lamang sa kanyang ina na patuloy pa rin na pag-aralin ang mga pinsan ni Abby. Maganda kasi ang kitaan sa trabaho ng ama ni Abby. Ang kanya namang ina ay dating isang guro. At dahil nga solong anak si Abby ay sobrang kinikita ng mga ito. May ipon pa sa bangko, sapat na pera upang makabilang kung ano-anong gamit sa bahay at mga pangangailangan. Sariling bahay at lupa pa ang kanilang tinitirhan. Oh, kayong dalawa, Jonas, Fernan, tapos na kayo sa pag-aaral ninyo, ha? Tulungan naman ninyo mga magulang ninyo. Ang dalawa nyo pang kapatid ay pag-aralin ninyo. Magtulungan kayong dalawa. Malapit na magkolehiyo ang anak kong si Abby kaya malaki ang gastusin doon. Kailangan kong mag-focus doon kaya sana nauunawaan nyo ko. May edad na rin kami ng iyong tiya kaya baka hindi ko na magawang pag-aralin pa ang dalawa nyong kapatid. Sana naiintindihan nyo ako. Ang saad ng ama ni Abby. Aba naman tito, grabe naman kayo, agad-agad. Kami ang magpapaaral sa mga kapatid namin. Abay umasa na mga yun sa inyo. Si Inay, si Itay, umasa na sila sa inyo. Alam nyo, mali yung ganyan. Iiwan nyo kami sa ere pag ayaw nyo na. Hindi pwedeng ganun tiyo. Baka naman pwedeng magpahinga muna kami. Abay nakakapagod mag-aral kung alam mo lamang. Saad ni Jonas. Jonas, bata pa kayo. Kaming mag-asawa'y matanda na. Mahina ng aming mga katawan at may iniinda na rin. May anak pa kami mag-aaral ng kolehiyo. Hindi pwedeng hindi kami mag-focus doon. Makaunawa naman kayo. At padabog na ngang umalis ang pamangkin ng ama ni Abby. At halatang masama ang loob ng mga ito. At hindi na nga sumunod ito sa mga utos at paunawa ng kanilang tiyuhin. Umuwi lamang sila sa sarili nilang bahay, tumambay, at babalik lamang sila sa bahay ni na Abby kapag kakain na, kapag tutulog na, o kapag walang wifi sa bahay nila. Makalipas pa nga ang ilang mga linggo, mga buwan at halos isang taon ay kinausap ng mama ni Abby ang mga pamangkin nito. Fernan, ano ba talagang balak ninyo ng kuya Jonas mo? Halos isang taon na lumilipas. Tambay lamang kayo sa bahay na ito. Sayang ang oras, ang panahon. Kailangan ng mga magulang ninyo at kapatid ang tulong ninyong dalawa. Wika ng ina ni Abby. Ano ka mo? Sayang ang oras? Sayang ang panahon? Nino, namin? Baka nung sayo. Sayang ang panahon mo sa pagkasabi sa amin kasi hindi ka namin papakinggan. Sino ka ba kasi? Wala kang pakialam sa kung anong gusto namin gawin. Alam mo, hindi ka namin kano-ano hindi ka nga namin kadugo. Si Tito ang kamag-anak namin, hindi ikaw. Wala kang karapatang sabihan kami. Si Tito nga hindi ko pinapakinggan, ikaw pa? Sagot ni Fernan. Kaya lang ay narinig nitong si Abby ang usapang iyon at medyo nagalit siya sa kanyang pinsan. Ang ginawa niya, nag-message siya agad sa kanyang ama at nang pag-uwi ng kanyang papagaling trabaho ay pinagalitang matindi itong si Fernan. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para sagutin ang asawa ko ng ganon, ha? Sino ba kayo sa bahay na ito? Baka nakakalimutan ninyo kung nasaan tahanan kayo. Ano bang balak yung gawin sa mga buhay ninyo? Pinag-aral ko kayo, tinulungan ko kayo para tulungan yung mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo. Ha? Anong balak nyong gawin? Kain tulog lamang sa bahay ko? Ano bubutasin nyo? Ang bawat sofa dito kahihiga ninyo? Utang na loob naman. Alam nyo kung ganyan lamang kayo, umuwi na lamang kayo sa inyo. Kayo ng kapatid mo. Mga bastos kayo? Mga busong kayo? Sinasagot-sagot nyo pa't sinisigawan ang asawa ko? Ha? Alam mo, sayang ang mga pinag-aralan ninyo at sadyang nakakahiya kayo. Ha? Bakit hindi nakakahiya? Pinag-aral namin kayo ng elementarya, ng high school, hanggang kolehiyo, nakapagtapos kayo. Kami ang sumagot ng lahat ng mga bayarin doon para matulungan namin ang pamilya ninyo. Pero ganito ang kapalit ng lahat na ngayon? Abay magsiuwi na kayo. Hindi nyo ba alam? Yung babaeng binabastos niyo ay asawa ko. Ang babaeng iyon, tumutulong sa pag-aaral ninyo. Alam nyo ba pag wala pa akong pera? Pag wala pa akong sahod, siya ang nagbabayad ng mga allowance ninyo, ng mga tuition fee ninyo, para lamang makapag-exam kayo.
Ha? Wala kayong mga utang na loob. Wika ng papa ni Abby. Nakatungo lamang ang magkapatid na ito nang sila'y pinagsasabihan ng kanilang tiyo. Kinabukasan, umuwi na nga sila ng kanilang bahay na halos ilang kanto lamang ang layo sa bahay ni Abby. Papa, alam niyo ba? Minumura ni Kuya Jonas si Mama. Pati kayo sinasabihan niya ng hindi maganda. Ilang beses ko na itong narinig at nakakainis na. Bakit ba napakabastos nila? Sumbong ni Abby. Shh, anak, tumahan ka na. Basta wag mong gagayahin ng mga yun, ha? Ewan ko ba sa ate ko? Pinalaking busong at basta sa mga anak niya. Puro lalaki pa man din ang mga yun. Ay, basta anak, masama ang mga ginagawa nila. Wag na wag mong gagayahin yun, ha? Dapat magkaroon ka ng paggalang sa kapwa mo. Irespeto mo ang mga taong nasa paligid mo. Lalo na kung mga tao ngayon ay tumulong sa iyo. Ha? Tandaan mo mabuti yan. Ang sambit pa ng papa ni Abby. At ilang araw lamang ang lumipas, agad namang sumugod ang kapatid ng papa ni Abby at kinumpronta ang mag-asawa. Abay hoy! Napakakapal naman ang pagmumukha mo. Bakit mo pinapagalitan at sinisigawan at pinapahiya ang dalawa kong anak? Aba, kala mo kung sino ka? Pinalayas mo mga anak ko? Aba naman Joel, anong ugali meron ka? Kala mo kung sino kang magaling? Aba naman ate, napakaaga pa. Ate Vilma, sino ba nagpalayas sa mga anak mo? Ang ginawa ko, pinauwi ko sila. Hindi ko sila pinalayas. Aba, ako pa nga nagluto ng hapunan ng mga anak mo. Ako pa nagluto ng agahan nila pagkagising nila sa umaga. Tanghali nang bumangon ng mga anak mo. At pinauwi ko na nga sila sa inyo dahil wala naman silang ibang ginagawa sa bahay ko. Paano kung hindi papauwiin sa bahay niyo ang anak ninyo? Ha? Paano? Alas 9 na silang gigising sa umaga ni hindi marunong magtiklop ng hinigaan. Paggising sa umaga, computer games agad. Sadyang kahanga-hanga dahil buong maghapon, after ng games, magdadala pa ng bisita sa bahay ko nang walang pasabi sa akin. Matutulog lamang sila buong maghapon ni hindi marunong maglinis ng kwarto, ng banyo, ng salas. Sabihin mo nga sa akin ate, ano ba kasing plano mo sa mga anak mo? Ano bang plano sa buhay ng mga anak mo? Saad ni Joel, ang ama ni Abby. Hoy Joel, wala kang pakialam kung alam ng balak ng mga anak ko o kung alam ng balak ko sa mga anak ko. Ayoko nang mauulit ito Joel, sinasabi ko sa iyo bilang ate mo. Hindi tayo magkakasundo, makikita mo kapag inulit mo pa ang bagay na ito. Dagdag pa ng ate ng ama ni Abby. Ate? Alam mo ate, dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Ako lang naman nagpaaral sa mga anak mong yan kasi hindi mo kaya, hindi ba? Nakiusap ka sa akin kasi hindi mo kaya. Tinulungan kita na mag-aral ang mga anak mo upang mapagtapos mo sa elementarya, sa high school at kolehiyo. Ako ang tumulong sa iyo ate. Huwag mong kakalimutan yun. At tinatanong lang kita kasi naaawa ko sa iyo, sa kalagayan ng buhay mo. Gusto kong tulungan ka ng mga anak mo. Anong mahirap doon? Anong mali sa sinabi ko? Alalahanin mo ate. Inuna kong tulungan ang mga anak mo na halos mas focus pa ako sa mga yan kaysa sa tunay kong anak. Ate naman, intindihin mo ang sitwasyon, utang na loob. Oo, naiintindihan ko yun Joel at nakikita ko at nararamdaman ko na nagsisimula ka na naman sa pamabaoy mo. Ha? Sinusumbatan mo ko, Joel. Ate mo ko, sinusumbatan mo ko sa mga bagay na ibinigay mo sa akin, sa mga tulong mo sa akin. Diyan ka magaling. Ha? Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Napakagaling mo magsumbat. Kayo nag-alok ng tulong na iyon. Isang chat lang ang ginawa ko, pero ginawa mo na ang lahat ng iyon. Ang masama nito, kung ako ang nagmakaawa sa'yo, kinatok ba kita sa gabi para tulungan mo ko? Ha? Hindi naman, hindi ba? Anong dinadrama-drama mo dyan? Anong binabaoy-baoy mo dyan? Anong isinusumbat mo? Ikaw ang may gusto nito, hindi ako. Sigaw pa ni Vilma at umalis na nga ito. Aba't hindi talaga nag-iisip ang babaeng yun? Hindi ba niya naisip? Mahal, hindi ba niya naisip? Isang chat lang. Ginawa ko na agad ang lahat para sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Hindi niya kailangan magmakaawa sa akin. Mahal, ginawa ko to kasi mahal ko yung kapatid ko. Naaawa ko sa sitwasyon niya. Nung panahon hindi niya kayang pag-aralin yung mga anak niya. Hindi ko siya para sumbatan.
Naaawa lang ako sa kalagayan niya. Mahal, mali ba ako? Mali ba ako, mahal? At nagkatingin na nga lamang ang mag-asawa, ang mga magulang ni Abby, at dinamdam iyon ng ama ni Abby. Ilang araw pang lumipas ay sumama nga ang pakilasa nito. Mula nga nang mangyari ang sagutan ng magkapatid na iyon ay nagkaroon na nga ng karamdaman ang ama ni Abby. Napilitan na nga itong magpa-check up sa mga doktor. Ang sabi nga ng mga espesyalista ay kailangan niya na magkaroon ng maintenance na gamot. Aktibo na rin ang kanyang hypertension at diabetes. Sa huli, kinausap na nito ang dalawa pa niyang pamangkin. Sinabi nito sa kanyang dalawa pang pamangkin na hindi na niya kaya pang pag-aralin ng mga ito sa kolehiyo dahil nga mahina na ang katawan niya, mahina na ang kanyang katawan dahil sa mga karamdaman at napakarami niya ng iniinom na gamot. Humingi siya ng tawad sa mga ito. Itong ama ni Abby ay sadyang kaawa-awa na dahil nahihirapan na nga itong kumilos, ni makatakbo nga hindi niya na magawa. Wala pang isang linggo ay sumugod ng muli ang ate ng ama ni Abby. Awang-awa si Abby sa kanyang ama dahil habang minumura ito ng kanyang tiyahin sa labas ng gate nila, walang makaawat na kapitbahay sa mga ito dahil away magkapatid daw ito. Isyu ng pamilya kumbaga. Kahit nahihirapang maglakad ay lumabas ng gate ang papa ni Abby. Binalak nga nitong papasukin sa loob ng gate ng kanyang ate dahil hiyang-hiya na nga siya sa ginagawang gulo ng kanyang kapatid. Maging mga kapitbahay ay nakikiusyosa na. Pero ano ang ginawa ng kapatid ng papa ni Abby? Kinuha ang walis tingting at andaspan at ipinagahampas sa kapatid niya. Mayabang, mayabang ka, mayabang ka. Mayabang ka, mayabang ka. Napakayabang mo porque ikaw ang may pera. Iyang kapal ng mukha mo. Napakayabang mo. Sigaw nito sa papa ni Abby. Nagkakagulo ang mga tao doon at nakita na nga lamang ni Abby na nakahiga sa kalye ang kanyang ama. Inatake na pala ito sa puso. Dahil nga hindi alam ng kanyang tiyang may sakit na pala ang kanyang kapatid, tuloy pa rin siya sa pagpalo. Hindi maawat itong tiyahin ni Abby dahil napakalaki nitong babae. Tumakbong palabas ng gate itong si Abby at sinabing, Papa, tiya naman, tama na, hindi mo ba nakikita? Maawa ka naman kay Papa. Pakising, Papa. Sigaw ni Abby. Naitakbo agad sa ospital ang papa ni Abby at ang kanyang tiyahin umuwi sa bahay na parang walang nangyari. At nang lumabas nga sa trabaho ang mama ni Abby ay halos mahimatay na nga ito sa kanyang nalaman. Ano bang kasalanan ng asawa ko sa kanila? Wala naman kaming ginagawang masama kundi tulungan sila. Ano bang kalukuhan to? Palahaw ng mama ni Abby. Nagtanim ng malalim na galit itong si Abby sa kanyang mga tiyahin, lalo na't nakomatose na ang kanyang ama. Pag-uwi pa ni Abby sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang dalawang pinsang taas paapa habang nanonood ng TV sa salas. At sa galit niya, napagsalitaan niya ng hindi maganda ang mga ito. Magaling, ha? Kayong dalawa. Mga walang hiya kayo. Kaya pala habang nagwawala ang magaling yung ina sa labas ng gate namin, walang pumipigil sa kanya, sa laki niyang tao. Nang dahil sa ginawa ng magaling yung ina, nakomatose ang papa ko. At ngayon, maaabutan ko kayong taas pa ang nanonood ng TV sa loob ng salas ng bahay namin. Sadyang napakakapal pala talaga ng mukha ninyo, ano? Sa bagay hindi nakakapagtaka. Kung ano ang puno, siguradong ganun din ang bunga. Ito ka ba naman, Abby? Masyadong mainit ang ulo mo. Halika, upo ka dito. Manood tayo ng panibagong show na to. At mo, ang galing mo. Ang galing ng artista. Ang galing niya din sumayaw, oh. Kilala mo ba to? Oo nga naman, Abby. Isa pa, huwag mo kaming sisihin sa mga bagay na wala kaming alam at wala kaming pakialam. Ni hindi nga namin nakita, ni hindi nga namin narinig. Ba't mo kami sisisihin sa bagay na yun? Bibilangan ko kayo ng tatlo. Kayong dalawa. Lalayas kayo ng bahay na to na bitbit ang mga gamit nyo? O lalayas kayong walang bitbit na kahit ano? Pumili kayo. Isa. Dalawa. Muling sigaw ni Lizelle. Patakbungang umalis ng bahay na iyon ang magkapatid. Tumagal ng halos mahigit ng isang buwan ang ama nitong si Abby Lizelle sa ospital. At hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago sa kanyang kalagayan.
At dahil nga pinalayas na nitong si Abby ang kanyang mga pinsan sa bahay, ikinandado na nga niya ang mga gate ng bahay na iyon kung ano-anong mga paratang na ang ibinigay ng kanyang tiyahin sa kanilang pamilya. Subalit kahit na ano pang sabihin ng mga ito, wala nang pakialam si Abby sa mga iyon. Maging ang kanyang ina ay umiiyak na lamang at hindi nagsasalita. Ilang linggo pa nga ang lumipas. Noong panahong iyon, si Abby ay palabas na nga ng eskwelahan. Panahon na para umuwi siya at bisitahin ng kanyang ama kasama ang kanyang ina. Nang biglang isang masamang balita ang nakarating sa kanya. Ang nurse ng kanyang ama doon sa ospital, hinahanap pala siya at nang makausap siya, ito ang mga binanggit nito. Miss Abby, I'm very sorry to tell you pero lakasan niyo po ang inyong loob. Pareho na pong wala ang inyong mga magulang. Inatake po kasi sa puso ang inyong ina sa loob ng ospital habang binabantayan ng inyong ama. Maya-maya po'y bigla na rin nawalan ng malay ang inyong ama. Wala na po sila, ma'am. I'm very sorry po. Nang dahil sa masamang balita ay nahimatay itong si Abby at hindi na nga niya alam pa kung anong sunod na mangyayari. Nang bumalik nga ang kanyang malay, pinuntahan niya ang kanyang mga magulang. Ang mga ito ay nasa loob na ng kabaong. Nagdatingan naman ang mga kamag-anak ng kanyang mama. At sila ang nag-asikaso ng lahat ng kailangang asikasuhin para sa libing ng mag-asawa. Ilang araw ngang ibinuro lang mag-asawang ito at nang mailibing ng mag-asawa, hindi man lamang sumilip ang tiyahin nitong si Abby. Maging ang 4 na pamangkin na pinag-aral ng ama ni Abby, hindi man lamang sumilip sa libing na iyon, mga walang utang na loob. Itong si Abby ay nagpasyang kumuha ng kasambahay mula sa isang malayong kamag-anak ng kanyang ina para may kasama daw siya sa bahay nila at 1 taon na nga lamang ay malapit na siya mag-graduate ng kolehiyo. Itong si Abby ay maraming pangarap sa buhay. Isa na dito ay makapag-abroad, doon magtrabaho at magsimula ng panibagong buhay doon upang makalimot sa pait ng buhay sa Pilipinas. Kaya lang, hindi pa nga siya nakakapunta ng ibang bansa, panibagong gulo na naman ang bitbit ng kanyang tiyahin. Hello Ate Abby. Pasensya na po pero nasa biyahe na po ako. Uuwi na po ako sa bahay namin. Pinalayas po ko ng tiyahin nyo. Pilit niya po akong pinapaalis ng bahay ninyo. Ang sabi niya po may karapatan daw po siya sa lugar na iyon. Takot naman po ako sa mga anak niya. Napakalaking tao po ng mga iyon. Baka po gawa nila ako ng hindi maganda. I'm very sorry po. I'm very sorry po talaga. Ayaw ko po ng gulo. Takot po ako sa mga pinsan niyo pong lalaki. Baka po hindi nila ako gawa ng maganda. Sorry po talaga. Saad ng kasambahay nitong si Abby. Dahil nga gulong-gulo na at punong-punong si Abby, paglabas siya ng eskwelahan, agad siyang nagtungo sa barangay nila at humingi ng tulong sa mga tanod at sa kapulisan. Agad namang kumilos ang mga pulis at kapitan at hindi mo na umuwi ng bahay itong si Abby. Hinayaan niya ang mga alagad ng batas ang lumutas ng problema. Dahil unang-una sa lahat, kahit patiyahin niya yun, malingbas na lamang sila pumasok ng bahay na iyon nang walang pahintulot. Noong simula nga daw ay nagmamatigas pa ang mag-iinang ito at sinabing gusto niyang makausap si Abby. Hanggang ngayon malaki ang tanim na galit nitong si Abby sa mga taong ito. Paano ba naman pagkatapos tulungan at lahat-lahat ng kanyang mga magulang ang mga ito, binastos pa, pinatay ng mga ito ang kanyang mga magulang nang dahil sa kanila, nasira ang kanyang pamilya at ngayon mag-isa na nga lamang siya kaya hindi nakapagtatakang magtanim ito ng galit sa mga kamag-anak niya. At hindi na nga nagpakita pa itong si Abby sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga tiyahin at lalo na sa kanyang mga pinsan. At dahil may naiwang pera naman ang kanyang mga magulang sa kanya, ito ay ginamit niya upang mabago ang kanyang buhay. Itong si Abby upang makalimot sa lahat ng gulong ito habang siya nag-aaral pa ay lumipat muna ng bahay doon sa isang apartment sa Kabayanan. At syempre, bago siya umalis, inilak muna niya ang lahat ng bintana, pintuan at gate ng kanilang bahay. Hindi na nga siya bumalik sa bahay na iyon, kaya lang ay sadyang napakatigas ng ulo at napakasuwail ng kanyang tiyahit mga pinsan. Ilang linggo pa lamang ang lumilipas ay pinalamig lamang ang sitwasyon. Sinira ng mga ito ang lock ng gate nila at pilit na kumuha ng ilang kagamitan doon sa loob ng bahay ni Abby.
Subalit tila ba hindi nag-iisip ang mga ito. Naggalat ang CCTV sa loob at labas ng bahay ni na Abby, kaya naman madali para sa kanyang malaman ang kalokohang ginagawa ng kanyang mga kamag-anak. Itong si Abby nagsumbong sa mga pulis at muli pagod na siya sa kakareklamo. Muling nagmamakaawa ang kanyang mga kamag-anak, tiyahin at pinsan at sinabing hindi na raw mauulit pa ito. Si Abby ay nag-focus sa kanyang pag-aaral. After niya ng graduation, naghanap muna siya ng unang trabaho niya bilang paraan upang kumuha ng kaalaman, dagdag kaalaman sa kanyang trabaho at syempre experience. Matapos iyon, binenta na nga niya ang kanyang lupa at bahay. Bigla naman niya nabalitaan na ang kanya palang mga kamag-anak na ito na gumagawa ng hindi maganda sa kanya ay naghirap na ang buhay. Lalo na ngayon na wala na ang asawa ng kanyang tiyahin. Ang nakakainis pa, pilit gumagawa ang kanyang tiyahin ng paraan upang kontakin siya. Mahanap siya dahil kukuhanin daw nito ang kahati sa naiwan ng kanyang kapatid na kayamanan. Sumpain ka! Alam mo tiya, noon pa kumukulo ang dugo ko, malamang ko lamang na malapit ka sa akin ngayon, hahanapin mo ko para sa kayamanan kamo ng aking papa? Sino ka? Ikaw na dahilan? Kayo na dahilan? Kung ba't mag-isa na lang ako ngayon sa buhay ko? Kayo na dahilan kung ba't namatay ang mga magulang ko? Kayo na dahilan kung bakit nagkakaproblema ang mga magulang ko sa mga panahong okay lang dapat sila? Ikaw na dahilan kung ba't namatay at nakomatos ang aking ama? Lalapitan mo ko para kunin ka mo ang parte mo sa kayamanan niya? Anong kapal ng pagmumukha mo? Ang kapal mo! Ang sabi ni Abby. Lumabas ng bansa itong si Abby Lizelle kasama ang kanyang mga kaibigan upang maghanap ng panibagong trabaho. At doon, sa bansang Macau, naging manager sila ng mga sikat na hotel. At kung tutuusin, hindi naman niya kailangan ng pera para magtrabaho. Hindi niya kailangan magtrabaho upang magkapera dahil mayaman na nga siya. Malaki ang pera niya sa bangko na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Plus, malaki ang kita niya sa mga dati niyang trabaho. Pero kailangan niya magsikap dahil yun ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa galing sa trabaho ni Abby Lizelle, ay nakapunta na nga siya ng iba't ibang klase ng bansa sa Asia tulad ng Macau, Thailand, Indonesia, kahit sa China at Taiwan. Sa Japan, nakapunta rin siya. Trabaho niya ang maging manager ng mga sikat na hotel doon. Nang makaipon na nga siya ng sapat na pera, nagpasya na nga siyang manirahan doon sa bansang Hawaii upang makasama ang kanyang asawang Filipino-American. Nakilala niya ito sa isang travel niya sa Asia. Doon sa bansang Hawaii, bumuo siya ng panibagong buhay, isang pamilyang puno ng pag-ibig at pagtutulungan. Siyempre, may mga pagkakataong umuwi siya ng Pilipinas, subalit dumidiretso agad siya sa probinsya ng kanyang ina. Doon na nga siya umuwi at hindi siya nagdamot. Kagaya ng kanyang mga magulang, pinag-aral din niya ang mga nasa side ng kanyang mama dahil worth it ito. Ipag, matulungin, matyaga ang kanyang mga kamag-anak doon sa side ng kanyang ina. Tulad ng palaging sinasabi nitong si Abby sa mga taong tinutulungan niya, hindi siya naghahangad ng kahit na anong kapalit na pera. Sa lahat ng binibigay niyang tulong, kahit respeto lang sana sa kanya bilang tao, sa kanya bilang babae at kamag-anak, sa kanyang asawa, sa kanyang magiging anak, sa kanyang pamilya. Respeto lamang ay sapat na. Ang hangad ni Lizelle ngayon ay makasunod sa yapak ng kanyang mga magulang, ang tulungan ng mga taong nangangailangan at syempre, maging sapat na modelo para sa kanyang magiging anak. Makalipas pa ang ilang linggo, nakabalita itong si Abby tungkol sa kanyang tiyahin. Stroke na nga daw ito at sadyang mahirap na ang kalagayan sa buhay dahil pinabayaan na ng mismong mga anak nito. Ang 4 na anak nitong tiyahin niya ay lahat tamad, lahat walang pakialam sa kanya at tila ba bumabalik sa kanya ang karma. Ligaw na ligaw ang landas ng pamilyang ito. Gaano mang kaawa-awa ang kalagayan ng buhay ng kanyang tiya, bato na ang puso ni Abby. Hindi na siya para maawa sa mga ito dahil laging bumabalik sa kanya ang lahat ng kasakiman at kasamaang ginawa ng mga ito sa kanyang pamilya. Tila ba para kay Abby, isang malaking tulong na daw para sa pamilyang iyon ng kanyang tiya na hindi niya ipinakulong ang kanyang tiyahin, maging kanyang mga pinsan sa lahat ng mga ginawang kasamaan, kalokohan at pagnanakaw ng mga ito sa kanyang bahay at sa kanyang buhay. Nanalangin nitong si Abby. Ang sabi nga niya, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila.
Natatawad ko na po sila. Gaano man po kasakit para sa akin, pipilitin ko pong kalimutan ang nakaraan. Mama, Papa, sana po ay nakikita nyo lahat ng pagsisikap ko sa buhay kong ito. Ginagawa ko po yung dating ginagawa nyo, yung pagtulong po sa mga kamag-anak nating nangangailangan. Mama, Papa, magkakaapo na po kayo. Masaya po ko ibalita yan sa inyo. Lahat po ng itinuro niyo po sa akin ng maganda, ibabalik ko po sa anak ko. Ipapasa ko sa kanya ang lahat ng kabutihang ibinigay po ninyo sa akin. Lahat ng pagmamahal po ninyo. Maraming salamat po, Mama, Papa. Yan ang huling panalangin nitong si Abby sa puntod ng kanyang mga magulang bago siya umalis pabalik ng Hawaii kasama ang kanyang asawa.